Mapagpalang araw, kaibigan. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Nasa programa po kayong ang tunay na pagbubunyag ng katotohanan o salita ng Diyos ayon sa Biblia. Panginoon Diyos, samahan mo po kami sa aming pagbubulay ng iyong salita. Buksan mo ang puso at isip ng mga taong nanonood ng video ito. Na sana po, Panginoon, makatulong sa kanila ang aral mula sa iyo, sapagkat ang iyong salita ay mapapanaligan. At ang iyong salita ay aming pagkain para sa aming espiritual na kalagayan. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Ang panahon natin ay panahon ng selebrasyon. Ano po? Selebrasyon. Pagsasaya. Dapat magsaya tayo dahil mayroong tagapagligtas na pinadala ang Diyos para sa ating mga tao. Hindi yung nagdiriwang tayo ng magarbong pagdiriwang. Kailangan lahat bago. Bagong damit, bagong bahay, bagong gamit, appliances, bagong cellphone. Yung iba naman, bagong girlfriend o kaya bagong boyfriend. Ano po? Yan. Kapag walang bago, sabi ng iba, ay, wag tayong magdiwang. Ano po? Dapat magalak ka. Ang ikagalak mo dahil mayroong tagapagligtas na pinadala ang Diyos para sa ating mga tao na isinumpa o nasa ilalim ng sumpa ng kasalanan. Ano po? Yan po ang nakalagay sa Galatia 3:13. Ang tao nasa sumpa ng kasalanan. Magnifying glass. Para makita natin. Ano po nakalagay? Tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan nang siya'y sinumpa sa atin, sapagkat nasusulat, isinumpa ang bawat binibitay sa punong kahoy. 14. Ito ang Kristo upang ang mga pagpapalag ipinangako ng Diyos kay Abraham ay makamtan din naman ng mga hentil sa pamamagitan ni Kristo Jesus at sa pamamagitan ng pananalig ay matanggap natin ng Espiritu ang ipinangako ng Diyos. Ayon. Nasa ilalim po tayo ng sumpa. Ay, ganito nakalagay ha. Basahin ko ulit. Tinubos tayo ni Kristo, sabi ni Pablo, mula sa sumpa ng kautusan. Ayan, nasa ilalim ng kautusan. Purihin ng Panginoon. Dito po sa 4:4 ng Galatia pa rin. Ngunit nang sumapit ang tamang panahon, isinugo ng Diyos ang kanyang anak na isinilang ng isang babae at namuhay sa ilalim ng kautusan. 5. Upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan. Sa gayoy, tayo may tuturing na mga anak ng Diyos. Ayon. Yung po palang tinubos niya, yung nasa ilalim ng kautusan. Ano po? Yung nasa ilalim ng kautusan. Ito po yung mga Hudyo. Ang mga Hudyo po ay nasa ilalim ng kautusan. Sa Old Testament. Yan po yung mga Hudyo. Sila po ang inandugan ng Diyos
ng tagapagligtas. Po, kasi po si Jesus ay kahuri nila. Isa rin po siyang Hudyo. Tignan po natin sa isang talata nang kausap po ni Jesus yung babae Samaritana. Dito sa 1:4-7. May isang Samaritana dumating upang umigib at sinabi ni Jesus sa kanya, "Maaari bang makiinom?" 8. Wala roho ng kanyang mga alagad dahil sila'y bumili ng pagkain sa bayan. 9. Sinabi sa kanya ng babae, "Ikaw ay Hudyo at Samaritana naman ako. Bakit ka humihingi sa akin ng inumin?" Sinabi niya iyon sapagkat hindi nakikihalubilo ang mga Hudyo sa mga Samaritano. Yan. Sabi nitong babae, Samaritano, lalaki, dahil babae siya, Samaritana, na ikaw ay isang Hudyo. Ano po si Jesus? Hudyo. Tingnan pa natin dito sa Roma 1. Ano po? Roma 1:1. Mula kay Pablo na isang lingkod ni Kristo Jesus, tinawag upang maging apostol at tinirang upang mangaral ng magandang balita ng Diyos. 2. Ang magandang balitang ito'y ipinangako niya noong una pa man sa pamamagitan ng mga propeta at sinasabi sa mga banal na kasulatan. 13:4. Ay tungkol sa kanyang anak, ang ating Panginoong Yesukristo, tungkol sa kanyang pagiging tao, mula sa lahi ni David. Subalit tungkol sa kanyang pagka-Diyos, pinatunayan ng banal na Espiritu na siya ay anak ng Diyos sa pamamagitan ng isang makapangyarihang gawa, ang kanyang muling pagkabuhay. Ayun. Sa kanyang pagiging tao sa lahi ni David. David po na yun, si Haring David, Hudyo rin po yun. Ano po, sa Old Testament. Ngayon, sila po ang pinadala ng Diyos ng kaligtasan. Kung mapapasin ninyo yung Galatia, upang iligtas ang mga nasa ilalim ng kautusan, ang mga Hudyo po. Ano? Ang mga Hudyo. Sabi ni Pablo nung nangangaral siya, dito po sa 13 ng Gawa, basahin po natin 13, 20, medyo mababa. Tsagayin nyo lang po. Ano po? Dito po nakasulat sa 13:32. Ngayon ay dala namin sa inyo ang magandang balita na ipinangako ng Diyos sa ating mga ninuno. Yon. Ang nagsasalita po si Pablo. Si Pablo po, isa ring Hudyo. Lahi ng Benamita sa 12 tribes of Israel, yung 12 tribo ng Israel. Pasinin niyo po salita niya. Ngayon ay dala namin sa inyo ang magandang balita tungkol kay Jesus, ang magandang balita na ipinangako ng Diyos sa ating mga ninuno. Ninuno. Yung mga Hudyo. 23. Tinupad niya sa atin, sa atin, na kanyang mga anak sa pamamagitan ng muling pagbuhay kay Jesus, gaya na nasusulat sa ikalawang awit. Ikaw ang aking anak, sa araw nito'y ako'y iyong ama. Ako'y naging iyong ama. 34. Tungkol naman sa kanyang muling pagkabuhay at di pagkabulok ng kanyang katawan ay sinabi ng Diyos, ipagkakaloob ko sa inyo
ang mga banal at maasahang pagpapala, gaya ng ipinangako ko kay David. 35, at sinabi rin niya sa iba pang bahagi, hindi mo makaranas ng pagkabulok ang iyong banal. Tinutukoy po si Jesus yung kanyang kamatayan. Hindi po nabulok yung katawan ni Jesus. Hindi gaya ng mga tao. Pag namatay ka, nabubulok ka po sa libingan. Si Jesus po hindi. Hindi po nagnas ang kanyang katawan o nabulok. 36. Nang may sagawanin ni David ang kalooban ng Diyos para sa kanyang kapanahonan, siya'y namatay at inilibing sa piling ng kanyang mga ninuno at siya'y dumanas ng pagkabulok. Yon, kasi si David po tao. Kaya nabulok. Siyempre, kung matatagpuan yung libingan na yon, sigurado maraming kalansay doon. Kasi nilibing siya sa piling ng kanyang mga magulang. Ano po? 37. Subalit muling binuhay ng Diyos ay hindi dumanas ng pagkabulok. Si Jesus po yan. Dapat ninyong malaman, mga kapatid, na sa pamamagitan ni Jesus, ipinangaral sa inyo ang kapatawaran ng mga kasalanan. 39. Ang lahat na sumasampalataya sa Kanya ay pinalaya na sa lahat ng pagkakasala na mula sa mga ito hindi kayo kayang palayain ng kautusan ni Moises. Ayun. Wala po palang kalayahan ng kasalanan sa kautusan. Sabi sa Galacia 4:4. Kaya po pinanganak para ihiligtas yung mga nasa ilalim ng kautusan. Yung po palang nasa ilalim ng kautusan, hindi po pala may liligtas ng kautusan. Sino magliligtas sa kanila? Ito, sabi ni Pablo. Si Jesus, ipinangangaral ko sa inyo. Siya po yung magandang balita. Sa 32 na binabanggit ni Pablo sa mga ninuno natin. Tuloy tayo. 40. Kaya't mag-ingat kayo upang hindi mangyari sa inyo at sinasabi ng mga propeta. Tignan ninyo kayong mga mangungutya. Manggilalas kayo at mamamatay. Sapagkat isasagawa ko sa inyong kapanahunan ang isang bagay na hindi ninyo paniniwalahan. Kahit na may magpaliwanag pa nito sa inyo. Kita nyo po gaano katigas yung mga Hudyo, kahit gaano pa ipaliwanag sa inyo. Sila po kasi yung nangutya kay Jesus. Ipako sa krus. Kung ikaw ang Jesus, siligtas mo kami. Yun po yung pangungutya nila kay Jesus. Kaya sabi ni Pablo, kahit anong paliwanag, hindi nyo maintindihan. 42. Nang sina Pablo at Bernabe ay palabas na ng sinagoga, inanyayahan sila ng mga tao na magsisalita tungkol sa mga bagay nito sa susunod na araw ng pamamahinga. 43. Pagkatapos ng pulong, sumunod kina Pablo at Bernabe ang maraming Hudyo at mga Hentil at mga relihiyosong Hentil na nahikayat sa Hudyanismo. Noon pala meron ng conversion noon. Yung Hentil, yung hindi Hudyo, na-convert sila ng mga Hudyo. Yan ang madalas ko sinasabi po sa aking mga video. Illegal recruiter. Nire-recruit nila, pero ang kanilang aral, papuntang impyerno. Kagaya nga nung nagsasabing hindi Diyos si Jesus. Recruit na recruit. Yung na-recruit nila, si Jesus ay Diyos sa kanila. Nagamitan lang ng konting talata. Nare-recruit nila. Kaya sabi nila, dumadami kami.
Pero yung mga umaalis sa kanila, hindi nila sinasabi na meron din palang umaalis sa kanila nung mahuntog yung ulo. Ano ba? Mga mandaraya ito eh. Yung mga nagsasabing hindi Diyos si Jesus, huwag niyong paniwalahan yan. Mga kulto yan, kay Satanas yan. Tuloy tayo. Ulitin natin, 43. Pagkatapos ng pulong, sumunod kina Pablo at Bernabe ang mga maraming Hudyo at mga reliyosong Gentil na naikayat sa Judaismo. Nagsalita sa kanila ang mga apostol at pinangaralan silang magpatuloy sa pamumuhay nang nararapat tayo sa kagandahang loob ng Diyos. 44. Nang sumunod na araw ng pamamahinga, halos lahat ng tao sa lungsod ay nagkatipon upang makinig sa salita ng Panginoon. 45. Inggit na inggit naman ang mga Hudyo na makita nila ang maraming tao, kaya't nilait nila sinalungat si Pablo. 46. Ngunit buong tapang na sinabi ni na Pablo at Bernabe, sa inyo muna sana dapat ipahayag ang salita ng Diyos. Ngunit dahil itinakwil ninyo ito, inaatulan ninyo ang inyong sarili na kayo hindi karapat-dapat sa buhay na walang hanggan, kaya't sa mga hentil na lang kami pupunta. Yun. Maliwanag. Sinayang nila yung opportunity na binibigay ng Diyos sa kanila. Sa mga kalahi ni Jesus na mga Hudyo. Manapa, nilait pa nila si Pablo at si Bernabe. Kasi po, yung mga Hudyo hindi naniniwala kay Jesus na si Jesus ay anak ng Diyos. Kapag sinabing anak ng Diyos, kagaya mo ang iyong ama na ikaw ay Diyos. Lalo na si Jesus nung nangangaral siya, sinasabi niya, ang aking ama. Kaya doon sila nagagalit kay Jesus, yung mga Hudyo, na dinala ng Diyos ng tagapagligtas. Pero anong ginawa nila? Tinanggihan po nila ang mabuting balita according to Jesus. Regarding Jesus. Siya po ang laman ng mabuting balita. Ang tagapagligtas ng mga Hudyo. Kaya yung sabi ni Pablo, ulitin natin. Ano sabi ni Pablo? 46. Ngunit buong tapang na sinabi ni na Pablo at Bernabe, sa inyo muna sana dapat ipahayag ang salita ng Diyos. Sa inyo muna, yung mga Hudyo. Sa verse 45, yung mga Hudyo. Ngunit dahil itinakwil ninyo ito, sinong itinakwil? Si Jesus. Kasi si Jesus po pinangangaral nila eh. Ibig sabihin, tinanggihan ninyo. Yung pagtanggi pala kay Jesus, hindi maganda. Ayan po, in Christ alone, no? Ano sabi ni Pablo? Ngunit dahil itinakwil ninyo ito, inaatulan na ninyo ang inyong sarili na kayo hindi karapat-dapat sa buhay na walang hanggan. So, yung ayaw kay Jesus, hindi sila karapat-dapat sa buhay na walang hanggan. Ang buhay na walang hanggan ay makakamit po natin sa pamamagitan ni Jesus. Yung ating pagsampalataya sa Kanya. Isingit lang natin ito. 1:16. Ano po nakalagay? Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatawan, kaya ibinigay niya ang kanyang kaisisang anak, si Jesus po, upang sino man sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan. Ang reward, buhay na walang hanggan. Kanino? Yung sumasampalataya kay Jesus.
Pero yung mga Hudyong kausap ni Pablo, itinakwil ninyo si Jesus. Kayo na rin ang umatol sa inyo sarili na hindi kayo karapat-dapat sa buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, ang buhay na walang hanggan, sa piling po ng Diyos yon, sa kaharian niya, sa langit. Tuloy natin. Kaya sa mga hentil na lang kami pupunta. Biyaya ng Diyos. Amen. Praise the Lord. Pilipino, hentil. Hindi tayo Hudyo. Labas ng Israel. Basang Israel. Hentil. Pilipino, hentil. Salamat na lang sa Diyos. Merong Apostol Pablo na ginasangkapan niya para sa ating mga hentil o mga Pilipino. Praise the Lord. Salamat, Panginoon Diyos. Inirang mo si Pablo sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus para mangaral sa aming mga hentil. Tandaan niyo ba, labas ng Israel, hentil. Ganito, 47, ganitong iniuutos sa amin ng Panginoon. Inilagay kitang liwanag sa mga hentil upang magdala ng kaligtasan hanggang sa dulo ng daigdig. Ayun. Si Pablo po pala ay sabi ng Panginoong Yesus kay Pablo, inilagay kitang liwanag sa mga hentil upang magdala ng kaligtasan hanggang sa dulo ng daigdig. Praise the Lord. Salamat, Panginoong Yesus, sa pagtatalaga mo kay Pablo bilang apostol naming mga hentil. O, maliwanag ha. Sabi ni Pablo, sa inyo muna sana mga Hudyo. Pero tinanggihan ninyo eh. Tinakwil ninyo. Kayo na rin ang nag-atol sa inyong sarili. Hindi kayo karapat-dapat sa buhay na walang hanggan. Kaya sa mga hentil na kami pupunta. Ayan. Praise the Lord. Praise the Lord ba, kaibigan? Mga hentil. Good morning, good morning, good afternoon, good afternoon, good evening, good evening. Hello, mga hentil na gaya ko. Pasalamatin natin si Jesus. Nagpadala siya ng apostol ng mga hentil. Amen. Tuloy. Nang marinig ng mga hentil ang mga salitang iyon. Ito po tignan nyo sila'y nagalak at nagpuri. Sila'y nagalak at nagpuri sa salita ng Panginoon at sumampalataya ang lahat ng inirang para sa buhay na walang hanggan. Amen! Isa rin po ako sa mga hentil na sumasampalataya sa Panginoong Yesus. Amen! Siya lang po ang tagapagligtas na pinadala ng Diyos. Kanya lang tinanggihan ng mga Hudyo ang kanyang mga kalay. Kaya eto, tayong mga hentil ang pinuntahan ni Pablo. Sumasampalataya po ako dyan. Dahil totoo ang aral ni Pablo. Amen? Amen. 49. Kaya't lumaganap sa buong lupain ang salita ng Panginoon. 50. Ngunit, ang mga pinuno ng lungsod at mga debotong babae na kilala sa lipunan ay sinulsulan ng mga Hudyo upang usigi sina Pablo at Bernabe at palayasin sa lupaing iyon. Loko-loko itong mga Hudyong ito, Kumakasangka pa sila ng tao para usigin si Pablo at Bernabe. Palayasin, sabi niya. 51. Kaya't pinagpag ng dalawa ang alikabok sa kanilang mga paha bilang saksi
laban sa mga taga roon at sila'y nagpunta sa Iconio, 52. Ang mga alagad naman sa Antioquia ay napuspos ng kagalakan at ng Espiritu Santo. Talagang magagalak ka naman eh. Kapag sumampalataya ka kay Jesus, magagalak ka, kagalakan po yun. Isipin mo, ikaw na puno ng kasalanan, pinadalang ka ng Diyos ng isang tagapagligtas, hindi ka ba magagalak niyan? Sabi ko nga po, halimbawa, ang isang tao, meron siyang utang sa isang Bombay, matagal nang hindi nakakabayad. Alam niyo po, nung araw, nagtatrabaho ako, meron pong isang Bombay, ang pangalan Johnny. Masipag siya magpautang, magbigay ng pahulugan. Yung kami po noon, mga empleyado kami ng isang kumpanya, hindi ko na po sasabihin. Mahilig lang po di kami po sa mga pahulugan. Kung nakakapag-ipon po kami ng gamit, galing po yun sa ulugan. Marami po nagbibigay sa amin noon, pahulugan. Kaya ako po, nung uso pa yung mga radyong kumuha ko pahulugan. Yung mga ventilador, stand fan, pahulugan. Television, pahulugan. Nabuhay po ako sa pahulugan, pero hindi po ako walang yang tao. Takot ako pag hindi ako nakakabayad. In short, nagkaroon kami ng gamit ng pahulugan. Biyaya ng Diyos naman, may trabaho po ako. Pero yung iba pong kasama ko sa trabaho, walang ya. Bakit ko nasabing walang ya? Galit po yung Bombay. Sabi ng Bombay, gusto nyo, suntukan na lang tayo. Kawawang Bombay. Oo, totoo yan. Gusto nyo, suntukan na lang tayo. Sabi po ng mataas sa amin trabaho, yung may tungkulin po. Sabi niya kay Johnny, magbigay ka na lang sa mga siraulo. Huwag mong bibigyan ng mga empleyadong ito. Ibig sabihin, masira sa ulo mga empleyadong ito. Kasi magbigay ka sa siraulo, sabi niya huwag ka lang magbigay sa mga ito. Ano po? Pero ako, hindi po ako nangutang sa Bombay. Meron pong nagpapabigay ng hulugan, hindi naman Bombay. Pero ganun pa man, yun po, wala naman ako naging atraso sa kanila, no? Balik tayo. Kapag mayroong isang tao, may utang ka, may biglang dumating at yung utang mo binayaran, anong madadama mo, kaibigan? Malulungkot, masasaya? Siyempre, masaya ka. Kasi yung utang mo, may nagbayad. Ano po? Kaya ako, nagagalak ako kasi may nagbayad sa utang ko. Sino po yung nagbayad? Ang Panginoong Yesus. Nasa ilalim po tayo ng sumpa ng kasalanan eh. Nakasumpa na tayo. Lahat ng tao nakasumpa na ng kasalanan. Kaya wala po tayong magawa. Kaya ang ginawa ng Diyos, siya po rin ang... Tingnan nyo kung gaano kabait ang Diyos. Tayo na yung nagkasala. Siya pang gumawa ng paraan para tayo mapatawad. At ibang klase po ang ginawa ng Diyos. Pinadala si Jesus dito sa mundo. Siya po ang nagdosa, naghirap. Na sana tayong mga tao ang magdosa, maghirap. Pero si Jesus po, siya po ang nagdosa para sa ating mga kasalanan. Yung cross na buhat-buhat niya sa bundok ng Golgota, yun po yung kasalanan natin. Ilang beses siyang bumagsak dahil po sa bigat ng cross na pasan-pasan niya. Dahil po sa kasalanan nating mga tao.
Kaya, yung mga Hudyo, tinanggihan. Ikaw na hentil, kaibigan, tatanggihan mo ba? Tatanggihan mo ba si Jesus? At sabi ni Pablo, hindi kayo karapat-dapat sa buhay na walang hanggan. Kaya ako po, isinuko ko na ang buhay ko kay Jesus. Gusto ko po siyang makasama sa buhay na walang hanggan sa langit, sa piling ng Diyos. Kayo po makakapamili. Multiple choice. Gusto nyo sa buhay na walang hanggan, sa piling ng Diyos, isuko nyo ang buhay nyo kay Jesus. Gaya na sinasabi ni Apostol Pablo. Kaya si Pablo, nangaral sa mga hentil. Salamat sa Diyos, may Pablo. Mula sa mga taong makasalanan, kriminal, mamamatay tao, siya'y ginawa ng Diyos, ng apostol kay Kristo Jesus. Itinalaga siya bilang apostol at tagapangaral ng mabuting balita ni Jesus. Amen. Gawa 26, 17, 18. Itinalaga si Jesus bilang apostol at mangangaral sa mga hentil ng mabuting balita. Mabuting balita ay walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo in Christ alone. God is good. Kaya ako po nagagalak. Meron akong tagapagligtas. Ewan ko sa iyo, kaibigan, nanonood ng video ito. Kung ikaw ba'y nagagalak, o baka ka nagagalak sa material na bagay. Huwag. Yang material na bagay, pinagbabawal po yan ni Pablo. Basahin ko po. Ito po sa Colosas 3:1. Yaman binuhay kayong muli na kasama ni Kristo, ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa langit, na kinaroroonan ni Kristo, na nakaupo sa kanan ng Diyos. 2. Ang mga bagay na panlangit ang isaisip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa. 3. Sapagkat namatay na kayo at ang inyong buhay ay nakatago sa Diyos kasama ni Kristo. 4. Si Kristo ang inyong buhay, at kapag siya'y nahayag na, mahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang kalwalhatian. Amen. Yung mga bagay dito sa lupa, pag dumarating ang Pasko, yun ang sineselebrate ng tao. Kailangan bagong lahat. Kasi papasok na sa bagong taon. Bagong taon, bagong lahat. Sinisimulan po yan sa selebrasyon ng Christmas. Huwag, kaibigan. Magalak ka dahil meron kang tagapagligtas. Walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Wala pong ibang makapagdadala sa atin sa langit kundi siya lamang, ang Panginoong Yesus. I am the way, the truth, and the life. No one cometh unto my Father except through me. John 14:6. Sabi ni Jesus, ako lang makapagdadala sa iyo sa langit. Amen. Kaya kaibigan, salamat sa Diyos na tayong mga hentil na walang kaligtasan, walang Diyos. Basahin ko panguli. Tayo walang Diyos, walang pag-asa sa mundong ito. Tayo nagkaroon. Ano po? Tignan natin ang pahayag ni Apostol Pablo. Efeso 2. Anong sabi ni Apostol Pablo? Ito. Nohoy nabubuhay kayo sa mundong ito nang walang pag-asa
at walang Diyos. Efeso 2:12. Bakit walang pag-asa at walang Diyos? Noong panahong iyon, iwalay kayo kay Kristo, hindi kabilang sa bayang Israel. Iwalay. Ibig sabihin, walang Kristo. Yung mga Hudyo, iwalay, walang Kristo. Sila pa nga nagpapako kay Jesus eh. Iwalay, walang Kristo. Yan pala yung walang pag-asa at walang Diyos. Salamat na lamang na wala tayong Diyos, wala tayong pag-asa. At kinahabagan tayo ng Diyos. Amen. Alam nyo na, nabubuhay na lang po tayo ngayon sa kahabagan ng Diyos. Kaya samantalahin nyo po yung pagkakataon. Lagi ko po sinasabi, ano? Samantalahin natin ang pagkakataon. Amen. Ang Biblia ng mga pastor. Samantalahin po natin ang mga binibigay ng pagkakataon ng Diyos. Yung awa, tabag niya sa atin. Ano po? Purihin ang Panginoon. God is good. All the time. Salamat po, Panginoon Diyos, sa katotohanan na ibinahagi mo po sa amin. Na yung mga Hudyong kababayan ng aming Panginoong Yesus nang ipinanganak po siya sa laman, sa lahi ni Haring David. Nang tanggihan po ng mga Hudyo ang magandang balita tungkol sa iyong anak. Kami pong mga hentil ang nabalingan ng iyong pagmamahal. Salamat po, Panginoon Diyos. Isa po ako. Ang nakinabang sa pag-ibig mo. Salamat po, Panginoon Diyos. Naway patuloy mo pa po akong kasihan sa aking pagbabahagi ng iyong mensahe sa mga tao sa video na pinopost ko po sa YouTube. Naway yung mga nanonood ng video ito, ganon din po maranasan nila ang iyong kahabagan, ang iyong pagliligtas. Yan po ang mensahe ng Pasko. Ang iyong pagpapatawad sa amin. Salamat po sa iyong abad. Nawa ang mga taong nanonood ng video ito, kung may dala po silang kabigatan sa buhay, iyong paghahan. Kung sila man po ay may mga iba't ibang karamdaman, ikaw po ang aming tagapagpagaling. Panginoon Diyos, mahabag ka po sa bansa namin. Hallelujah! Hirap na po ang bansa namin. Bagsak ang ekonomiya. Panginoon Diyos, pataas ng pataas ang mga presyo ng bili. Napapanood po namin sa telebisyon, nababasa sa dyaryo, ang kahirap. Hindi ka po masaya kung nahihirapan kami mga tao. Ang gusto mo po, maging mahunlad kami. Kaya tulungan mo po, mahawa ka sa aming bansa. Hallelujah. Maraming salamat po sa iyo, Panginoon Diyos, sa iyong pagtuturo sa amin sa araw pong ito. Sa ngalan ng aming Panginoong Yesus, amen and amen. Praise God. Kaibigan, i-share nyo naman po
like and share. Mag-share po kayo ng mag-share sa aking mga video. Ito po yung walang personalan. Biblical teaching lang po. Kung ano po yung nakasulat, hindi ko dinadagdagan, hindi ko binabawasan. Dahil takot po akong magbawas, takot akong magdagdag. Kung ano po yung nakasulat. I-share nyo po. Kayo na-share, i-share nyo rin po. Ano po, napakaganda po ng diwa ng pagdiriwang. Masaya ako dahil may tagapagligtas. Hindi ako masaya dahil sa mga regalo. Hindi po. Kung meron man dumarating na mga regalo, natural, pinasasalamatan ko yan. Galing lahat din naman yan sa Diyos. Ginagamit lang yung mga ibang tao. Lagi niyong tatandahan yan. Ang nagpo-provide ng ating pangangailangan sa araw-araw, wala pong iba kundi ang Panginoon Diyos na may gawa ng langit at lupa. Yung ama ni Jesus, nakasama niya sa langit. Ngayon magkasama na po sila. Si Jesus po nasa kanan ng Diyos. Ano po? At patuloy siyang nagliligtas at patuloy siyang namamagitan sa ating mga tao. Yan po yung nakalagay sa Hebreo 7:25. Yan pong iiwan kong talata sa inyo. Basahin nyo po. Gusto ko magbasa rin kayo. Na habang nasa langit na si Jesus, nagbalik na po siya sa dati niyang lugar, ang langit. Siya po'y patuloy na nagliligtas at namamagitan sa atin. Ano po? Kaibigan, share lang po, ano? Hanggang dito na lamang po ang aking munting video, kaibigan. Medyo mababaw lang po ang luha ko. Lalo na pagka pinag-uusapan salvation. Talagang lumuluha ako. Luha ng kagalakan. Hindi luha ng kalungkutan. Kagalakan. Na kung paano sabi ng mga anghel sa mga tupa na pastol tupa, may dala akong malaking kagalakan na magdudulot sa maraming tao. Isinilang ngayon sa inyo, sa bayan ni David, ang inyong Kristong Panginoon tagapagligtas. Yun po malaking kagalakan. Sana ganun din po kayo. Magalak po kayo na meron pong Jesus na pinadala. Yung sinabi ko pong yun, nasa Lucas 2:10-11. Pag-ibasa na lang po sa inyo sariling Biblia, no? Sana magalak kayo dahil meron tayong tagapagligtas. Hindi dahil maraming bagong bagay na meron kayo. Kung ano man yung meron kayo, i-share nyo sa mga mahirap. Marami pong mahirap ng mga Pilipino. Ewan ko ba naman sa mga milyonaryo, bilyonaryo. Bakit hindi nila gamitin lahat yung pera nila? Di sana wala ng Pilipinong mahirap. Isipin nyo po, nababalitahan natin billion dollars ang kanilang pera. Ang dami pong mga squatter ng mga Pilipino natutulog sa kalsada, natutulog sa basura, walang sariling tahanan. Ang daming bilyonaryong Pilipino, bakit hindi nila magamit ang pera nila sa mga kapuspalad ng mga Pilipino? Hallelujah! Panginoon, ipuin mo po puso nila na magkawang gawa naman sila. Hallelujah! Sige, hanggang dito na lamang po, ano? Masyadong ang aking damdam pagdating sa ganyan, ano po? Talagang mababaw lang po ang aking luha. Sige po, hanggang dito na lamang ang ating konting share, ha? Share nyo rin. Yun lang ang gusto kong i-share nyo. Sundin nyo po ako sa Facebook. Hanapin nyo po yung Manuel Bautista 8817. Yun lang po ang pag-iusap ko sa inyo. God bless us all.